Maya-maya may lumapit na dalawang staff at sinasabing ang dali lang gamitin ang isang yate. Giniya sila ng mga ito kaya sumunod naman silang dalawa. Nakikita ni Alice hindi pa rin naaalis ang mapang-asa na tingin ni Brian kaya't siniko niya ito at naunang maglakad. Di niya natinignan pa ako ng reaksyon nito at sumabay na lang sa dalawang staff na nauuna sa kanila. Nang makarating sila sa yate, tinignan muna yun ng staff. Sinuring mabuti bago ibigay sa kanya ang susi nito na binigay niya rin kay Brian saka sila nagpaalam na aalis. Sumakay silang dalawa at si Brian ang nagmaneho ng yate. Tahimik lang silang dalawa, habang abala naman si Brian sa pagmamaniobra ng yate. Ano na kayang nangyari sa dalawang yun? Maya-maya sabi niya habang nakaupo sa gilid. Napatingin naman si Brian na nakapwesto sa manibela. Maybe they're having fun now, like making baby? Tugon ni Brian sa kanya. Napakunot noo si Alice sa sinabi niyo ni Brian. Making baby? Are you serious? Nakataas kilay pang sabi niya rito. Malay mo kung anong ginagawa nila ngayon. Nakangising sabi nito. Excuse me, hindi ganyan si Pamela kapag may ibang kasamang lalaki. Virgin pang pinsan ko na makasal kay James at sigurado ko doon. Saad ni Alice at inirapan si Brian. Oh talaga? Well, hindi rin naman ganong lalaki si Raph. I know he respect her so much. Nakangiting sabi ni Brian at bahagyang kumindat pa kay Alice. Napasinghal na lang si Alice at tumayo. Tumingin siya sa dagat at bahagyang napabuntong hininga. Iniisip niya kung kamusta na si Pamela. Hindi niya pa rin lubos akalain na maging ganitong buhay ni Pamela sa piling ni James, maging kay Vera. Hindi rin niya alam kung bakit naging ganun si Vera dito at kung ano nga bang dahilan nito. Kasi siguro niyang may alam si Brian sa dahilan ni Vera kung bakit sinisira nito ang buhay ni Pamela. Kaya naman kahit anong mangyari nasa tabi pa rin siya ni Pamela upang alalayan at tulungan ito. Iniisip niya rin na sana nga matulungan sila ni Raph at Brian. Dalula silang kakayahan upang kalaban si Vera, lalo pat may tumutulong dito. Alam mo, kung ano man ang iniisip mo ngayon, gusto ko lang sabihin na handa kaming tumulong. Dahil kahit ako hindi gustong ginagawa ni Vera, gusto ko rin na matigil kung ano man ang ginagawa niya. Narinig niyang sabi ni Brian. Napalingon naman siya dito at nakita niyang sinseridad sa mga sinabi nito. Natutuwa ako marinig yan, dahil talagang wala kaming kakayahang harapin si Vera, lalo na sa ugali ni Pamela. Masyado siyang mahina para kalabanin ng bruhang yon, lalo na kung armado ang mga taong nasa likod ng babaeng yon. Seryosong tugon naman ni Alice. Bahagyang natawa si Brian, kaya't napakunot-toon naman siyang nakatingin dito. Alam mo bang armado din ang laking kasama mo ngayon? Saad nito. Napataas kilay si Alice sa sinabi nito at napatitig ng mabuti sa lalaki. Alam niya may punto to, dahil na rin may dala itong baril na nakaraang gabi at masasabi niyang armado nga ito. Subalit yun lang ang tayong nakikita niya rito. Kaya hindi niya maintindihan kung ano ba bang tinutukoy nito. Yeah, I saw it. Tugon niya rito. I mean, I'm not an ordinary man that can use gun or weapons. Do you want to know who really I am or what can I do? Nakangising sabi nito. Napaismid na lang si Alice at umiwas ang tingin dito. Alam niya man talaga niyang hindi niya lubusang kilala ang lalaki, lalo na sa kung anong kaya nitong gawin. Ngunit hindi rin niya alam kung dapat nga ba niyang kilalanin pa ang lalaki tulad ng sinasabi nito ngayon sa kanya. Alam mo, hindi ako interesado sa kung anak ka. Ang mahalaga lang sa akin, kakampi kita. Siguro kung kakampi kita, di ba? Kaya't sapat na yun sa akin at hindi ko na kailan pang alamin sa kung sino ka. Sapat na sa akin ang mga nalalaman ko sa'yo. Tanging sabi ni Alice. Hindi naman mapigilan ni Brian na mapangiti dahil talagang inaasahan niyang aalamin ni Alice kung sino ba talaga siya. Ngunit sa sinabi nito, mas ikinatawa niya dahil wala itong pakialam sa kung sino siya. Namamangha tuloy siya dito dahil nagtiwala agad ito sa kanya. Kahit na kamakailan lang naman silang nagkakilala at nagkakasamang dalawa. Well, that's good to hear, ani niya. Ngunit gusto ko pa rin namang malaman kung gusto mo ring sabihin. Muling sabi ni Alice at bumaling kay Brian. Kaya nagtama ang mga mata nilang dalawa. Bahagya sila nagkatitigan at tila ba ang mga mata nila ang nag-uusap sa kung ano ang dapat mangyari. Si Alice ang unang umiwas dahil pakiramdam niya ayaw niyang humiwalay sa kanyang mga mata dito. By the way, saan bang isla tayo pupunta? Maya-maya ay tanong niya. Habang nakatingin sa mga isla sa hindi kalayuan nila. It is a heart shape. Wala ka makikitang ibang hugis puso kundi yun lamang. Tugon ni Brian. Muli naman tumingin si Alice sa mga isla hanggang mapansin niya isang isla na malapit lamang sa kanila at mukhang doon nga papunta dahil na rin hugis puso ito. Naaaliw naman siyang makatingin sa isla at nakikita niyang ganda nito lalo na sa nag-iisang mataas na puno nito na nasa burol. Habang unti-unti silang lumalapit, doon niya napapansin
ang isang bahay na may 2 palapag sa ibabaw ng malaking bato. Nakaagaw pansin din sa kanya mga bato na nasa ibaba nito na tila naging disenyo na rin sa bahay. Hindi na siya nagtanong pa kay Bryle at tahimik na pinagmamasa ng isla. Pagdating nila sa dalampasigan, pinatay na ni Bryle ang makina at saka sila bumaba ng yate. Napapikit pa si Alice nang sumalubong sa kanila ang malamig na simoy ng dagat at muntik pang liparin ang suot niyang summer hat kung hindi agad niya ito nahawakan. Inaya na siya ni Bryle na pumunta sa rest house. Ito na rin ang nagdala ng kanyang gamit at maging ilang damit para kay Pamela. May dala nga rin silang pagkain para may pagkain sila habang nasa isla. Napansin nilang tahimik ang paligid kaya may naisip si Alice. Huwag tayo magingay para masurpresa sila sa pagdating natin. Nakangising sabi ni Alice. Well, that's what I want to do too. Tugon sa kanya ni Bryle. Napairap na lamang siya at sumunod sa lalaki. Binuksan nito ang gate. Saka maring naglakad papunta sa pinto ng bahay. Sliding door ang pinto nito, kaya binuksan niya iyon at pumasok. Kasunod si Alice. Hindi naman makapaghintay si Alice na makita si Pamela, kaya naman inunahan niya si Bryle papunta sa sala. May napansin siyang nakaupo sa couch kaya naglakad siya papunta doon na siyang ikinagulat niya. Hindi niya alam kung anong dapat niya maging reaksyon sa kanyang nakita. Oh my God! Sambit niya. What's wrong? Nagtatakang tanong ni Bryle at napatingin sa tinitingnan niya. Kaya maging si Bryle natigilan sa kanyang nakita. Hindi ba ako namamalik mata lang? Sabi niya at bumaling kay Bryle. Nakita kasi nilang magkatabi ang dalawa sa couch at bahagyang magkayakap. Tila natutulog pa. Kaya talagang magugulat sila sa ayos ang dalawa. Muli, tumingin ang dalawa dito at nakita nila kung paano duminat ang mata ni Pamela. Hanggang sa mapagtanto nito na may ibang tao sa bahay. Oh God! Sambit ito at napatayo na kaagad. Kaya, nagising na rin si Raph at maging ito'y natigilan sa hindi nito inaasahang bisita. Tumawag ako sa iyo. Ang kaso hindi mo sinasagot. Kaya pupunta na lang kami dito para malaman kung ayos lang ba kayong dalawa. Paliwanag ni Bryle. Kaya napatingin si Raph dito at nasapo ang kanyang noo dahil nakalimutan niyang tawagan ito. Oh my God, Pamela! Biglang sigaw ni Alice at nilapitan si Pamela tsaka niyakap. Oh mo! Mabuti na lang talaga at buhay ka. Mabuti na rin at nasa mabuti kang kamay. Hindi talaga ako makapaniwala sa nangyari sa'yo, lalo na sa pagkawala mo. Mabuti't ayos ka lang. Wika ni Alice at napapaiyak habang yakap pa rin si Pamela. Wala namang nagawa si Pamela at napayakap na rin dito. Napatingin pa siya kay Raph at kay Bryle. Hindi rin niya alam kung anong kanyang magiging reaksyon dahil sa mga sinabi nito. I'm sorry but who are you? Sabay natigilan si Bryle at Alice, tsaka dahan-dahang humilay sa yakap. Nagugulat namang napatingin si Alice sa kanya. What? Hindi mo ako kilala? Umayos ka nga. Huwag ka magbibiro ng ganyan na hindi mo ako kilala ha. Sasabunutan talaga kita. Naiiyak nang sabi ni Alice at pinahid ang luha nito. Napatingin naman si Pamela kay Raph kaya naman napabuntong hininga ito. She lost her memory after the accident. For now she have amnesia. Paliwanag ni Raph sa kanila. Nalalo pang kinagulat ng dalawa. Hindi pa rin makapaniwala sina Alice at Bryle matapos marinig ang sinabi nga ni Raph. Dahan-dahan tuloy lumayo si Alice kay Pamela na ngayon alanganing umiti sa kanya. Di naman alam ni Alice kung anong kanyang sasabihin dito dahil talagang nagulat siya sa kanyang nalaman at hindi alam kung maniniwala ba or hindi sa sinabing iyon ni Raph. I'm sorry. Wala talaga ako maalala kung sino kayo eh. Pero sinabi na sa akin ni Raph darating kayo. Maya-maya sabi ni Pamela. Wait a second, I need to breathe. Wika ni Alice at bumuga ng malalim na hininga. Si Bryle naman napakunot toong nakatingin kay Raph. Tumango lang si Raph sa kanya na sinasabing ganun nga ang nangyari kay Pamela. Maging ito hindi makapaniwala sa nalaman. You really lost your memory, Pamela? Pangungumpirma ni Alice dito. Napatango si Pamela at bahagyang bumaling kay Raph. Maging ako ay nagulat. Na magising siya at sinabing hindi niya ako kilala. Kaya talagang wala siyang maalala sa kung sino siya at kung ano nga bang nangyayari sa kanya. Pinaliwanag ko sa kanyang iba. Bukod nga lang sa estado ng buhay niya, hindi ko pa sinabi ang lahat sa kanya. Paliwanag pa ni Raph kay Alice. Napatingin naman si Alice kay Raph at napatango lamang ito na sinasabing maging ang pagiging asawa ni Pamela ay hindi nito sinabi. Oh my God, I can't believe this. Sambit niya at napaupo sa couch. Ganon din si Bryle na nauunawaan na ang sitwasyon ni Pamela.
So, she really lost her memory? That makes more complicated. Nakala nilang lahat na patay na si Pamela, sabi ni Brian. Sabay namang napatingin si Pamela at Raph kay Brian dahil sa sinabi nito. Inakala nilang patay na si Pamela? Nang ganon kabilis, saad ni Raph. Napatango si Brian bilang tugon kay Raph at napabuntong hininga. Yeah, ganon kabilis kumilos si Vera. Seryosong sabi ni Brian. Naging seryoso ang tingin ni Raph kay Brian at bumaling kay Pamela na nagtatakang nakatingin sa kanya. Pareho silang natahimik, bukod kay Pamela na nagtataka nakatingin sa kanila. Sino si Vera? Tanong ni Pamela sa kanila. Nagkatinginan nga silang tatlo. Hindi alam ko anong sasabihin ba nila ang tungkol sa babae. Lumapit si Raph sa kanya at tinawakan ang kamay. Napasulya pa ang dalawa sa magkahawak na kamay ng dalawa at nagkatinginan. Umupo naman si Brian sa bakanting sofa at hinintay ko anong isasagot nila sa tanong ni Pamela. Vera was your best friend and your greatest enemy too. She's the one why you got an incident and lost your memory. Actually, hindi yun matatawag na aksidente kung talagang sinadya niya yun. Seryosong sabi ni Alice. By the way, if you really lost your memory, I will introduce myself. I am your cousin, Alice, and I've also known everything about you, especially about that bitch, Vera. Seryosong dagdag ni Alice. Di naman agad nakasagot si Pamela dahil sa sinabi nito. Masyado siyang nabigla sa mga sinabi ni Alice. Lalo na sa babaeng tinutukoy nito. Make it slow. Huwag mong masyadong biglan si Pamela. Saway ni Brian kay Alice. Napabuntong hininga naman si Alice at tumango-tango na lamang. May punto rin naman ito dahil talagang naiinis siya sa tuwing nababanggit ang pangalan ni Vera. Okay, as I've said, I am your cousin. Magkapatid ang ama natin at buhay pa silang pareho. Nag-iisa kang anak at mahal na mahal ka ng mga magulang mo. Masyado silang nasaktan sa pagkawala mo, lalo na nga at inakala nilang patay ka na. Si Vera naman, tulad ng sinabi ko kanina, best friend mo siya, simula high school. Bukod sa kanya, may isa pang tao na mahalaga din sa'yo. Yun ay si James, your husband. Paliwanag ni Alice kay Pamela. Naintindihan ni Pamela ang mga sinabi nito at nakakaramdam siya ng saya. Dahil sinabi na rin ni Raph sa kanya na may pamilya pa siya. Ngunit ang sayang nararamdaman niya, napalitan ng pagkabigla dahil sa huling sinabi ni Alice. Husband? Nagugulat na sambit ni Pamela. Dahan-dahan pa siyang napalingon kay Raph na agad nang ding napayoko at binitawan ng kanyang kamay. Napatitig pa siya dito at nakita ang malungkot na tingin nito sa kamay. Hindi niya maipaliwanag ang kanyang nararamdaman, lalo pat nalaman niyang may asawa pala siya. Kaya naisip niya na alam din ni Raph ang tungkol doon at hindi lang sinabi sa kanya sa hindi niya malamang dahilan. Tila na dismaya siya dito dahil sa katotohanan ng alam iyon ni Raph. Nagbaba siya ng tingin. Pilit itinatago ang kakaibang sakit na kanyang nararamdaman. Yes, you have a husband. Actually, you are in the middle of your honeymoon when the accident happened, and for the biggest reveal, your husband and your best friend is having an affair behind your back. Seryosong sabing muli ni Alice. Natigilan naman si Pamela sa kanyang narinig. Kahit di niya pa nakikilala ang mga sinasabi nito, nagugulat pa rin siya sa katotohanan iyon. Napatingin siya kay Alice upang kumpirmahin ang mga sinabi nito. Is that true? Naguguluhan niyang tanong. Yes, that's it. Subalit, ang pagtataksil niyang iyon ay alam mo. Nasaksihan mo at napatunayan mong may relasyon silang dalawa. Sinabi mo yun sa akin at nakita ko rin mismo. Kaya mas sumala ang galit at inis ko sa babaeng yon. Ang kaso nga lang sa sobrang hina mo, inayaan mo lang silang lumala. Gusto kitang tulungan para tapusin ang kagaguhan nila. Pero ayaw mo at ikaw nang bahala. Look at you. Yan ang nangyari sa'yo dahil inayaan mo lang silang dalawa. Naiinis na rin sabi ni Alice. Hinawakan naman ni Brian ang braso ni Alice kaya't napatingin siya dito. Napailing naman si Brian. Hindi mo kailangan sisihin si Pamela. Kung yun ang maging desisyon niya, respetuhin mo na lamang. Magpasalamat na lang tayo nakaligtas siya, saad ni Raph. Napayoko na lamang si Pamela dahil sa narinig mula kay Alice at naramdaman niya nga kung gaano siya kahina upang hayaang mangyari sa kanya ang ginawa nito. Yeah, I understand and I respect her decision. Kaya nga wala akong ginawa, di ba? Dahil may tiwala ako sa kanya. Ngunit gusto ko rin magsalita para matauhan siya. Wika ni Alice at bumaling kay Pamela. Cause, naintindihan kong kaligayan mo at inirespeto ko ang mga naging desisyon mo. Pero sana,
Sana sa pagkakataong to'y maging matapang ka. Hindi mo kaya huwag kang magiging mahina. Kailangan mo maging matapang sa pagkakataong to. Isa pa, wala kaming ideya sa kung ano ba talagang nangyari sa yate bago pa ito sumabog. Ngunit nasisiguro kung may kinalaman si Vera. Hindi mo kakayanin ng babaeng yon kung magiging tahimik ka lang at wala kang gagawin. Seryosong sabi pa ni Alice dito. Napaangat ang tingin ni Pamela kay Alice at bahagya sila nagkatitigan dalawa. Tila ba nag-uusap ang kanilang mga mata sa pamamagitan noon? Maya-maya rin si Pamela ang unang bumawi ng tingin. Tila ba nagkaroon siya ng tapang matapos marinig ang mga sinabi ni Alice. Tsaka napatingin kay Raph. Nakita niya kung paano to nag-aralang nakatingin sa kanya. Subalit seryoso lamang kanyang tingin. Kaya ba hindi mo masabi ang lahat ng yon dahil masasaktan ako? Sabi niya kay Raph na bahagyang natigilan sa sinabi niya. Hindi niya nasagot sa sinabing ni Pamela, kaya napapailing na umiwas ang tingin to sa kanya at bumaling kay Alice. Kahit wala pa akong maalala, nararamdaman ko pa rin totoo ang mga sinabi mo. Siguro nga sobrang hina ako kaya ito nangyari sa akin. Ngunit dahil sa mga sinabi mo'y naging dahilan yon para rapin ko ang sinasabi mo. Okay now, tell me. Gusto kong malaman kung paano ko nalaman na niloloko ko ng aking asawa at matalik kong kaibigan. Saan ni Pamela at naging seryoso sa kanyang huling sinabi. Tila nabuhay naman si Alice sa sinabing yun ni Pamela, kaya napangisi siya dito. In your wedding night, you saw them kissing and you heard their conversation. Since that night, you already suspected them, but you did not do something. Then at the parking lot when we were together, we saw them kissing, and I'm enraged to cut her hair that day, but you stopped me. You explained to me that you're having a secret affair. Hinayaan mo lang yun hanggang sa mapunta kayo sa resort para sa honeymoon ninyo. She's there too because of some business. Pero sigurado kung asawa mong business niya. You just let them play and be a dumb. Until that night happened. Pabalik na ako sa Canada at hindi ko alam na yun na ang huli nating pagkita. Habang nasa airplane ako, nakita ko pa yung pagsabog. Yun pala yung yate ko saan kayong dalawa ni James. Kamakailan ko rin nalaman maging ang pagiging sangkot ni Vera sa pagsabog sa yate. Mahabang paliwanag ni Alice kay Pamela. Naging seryoso lang din ang tingin ni Pamela sa kanya at napatango sa sinabi nito. Bahagya siyang napasulap kina Raph at Pyle, tsaka muling tumingin kay Alice. How did we meet them? Tukoy ni Pamela sa dalawang lalaki. Napatingin naman si Alice sa mga ito. Well, we met them at the bar. Actually, kayo talagang una nakita ni Raph at muli lang kayong nagkita nung nasa bar na tayo. Hindi ko alam kung ano meron sa inyo ng araw na yon, kaya wala akong alam. Basta bigla na lang tayong napalapit sa kanilang dalawa. Paliwanag ni Alice. Bumaling si Pamela kay Raph. Ano bang meron sa ating dalawa? Tanong niya dito. Napatitig saglit si Raph sa kanya bago sumagot. That night I saw you crying at the Gardens Resort. Nakita ko rin ang dahilan kung ba't ka umiiyak noon. Dahil nakita kita nakatanaw sa dalawang tao na may ginagawa ng gabing yon. Hindi ko pa maintindihan kung bakit ka umiiyak. Basta na lang kitang binigyan ng panyo para may pampunas ka ng mga luha mo. Nung gabi rin yon, muli tayo nakita sa bar. Hindi ko maialis ng tingin sa'yo. Nahuhuli ko ring napapatingin ka sa akin kaya sinubukan kong kilalanin ka. At itinutusan ko si Brian na imbitahin kayong dalawa. We talk and drink together. Yun lang. At tumalis na rin kayong dalawa ni Alice. Bago nga ako umalis doon patungo sa isla, nagkita ulit tayo at nagpaalam ako sa yung pupunta dito. Yun lang ang meron sa ating dalawa. Paliwanag naman ni Raph sa kanya. Hindi alam ni Pamela kung bakit siya nagtataka sa sinasabi ni Raph. Naunawaan niyang lahat ng sinabi nito. At wala naman siyang nakikitang mali o higit pang ginawa nila sa mga sinabi nito. Ngunit iba ang nararamdaman niya. Pakiramdam niya ay may higit pang dahilan kung bakit napalapit agad sila sa isa't isa. Nasisiguro niya nang nung hindi pa nawawalang alaala niya may nararamdaman siya dito o baka may gusto siya sa lalaki. Subalit ayaw namang pilitin na may ganun siyang nararamdaman dahil nga may asawa siya at tulad ng ginawa ng kanyang asawa baka magkasala rin siya. Napaiwas na lamang siya ng tingin. Lalo pat kakaiba ang nararamdaman niyang tingin sa kanya ni Raph. Kung ganon, kailangan ko nang bumalik para maiayos ang lahat ng to.